So for some of you guys, especially sa mga galing dito sa mga may problema, after nyong malampasan yung mga problema, mga kapiksi, you have to focus on your healing, recovery, guys, okay? Kasi syempre kapag nagdanas tayo ng problema, may mga damage talaga yan sa buhay natin, no? Emotional damage, sometimes mental, sometimes even physical, even spiritual, no? So we have to focus on our healing, guys. Yung ating kalusugan, yung self-love natin, yung self-concept natin, kailangan nating ibalik, no, sa sarili natin. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong July, para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual messages nyo, ito yung sa life messages, and ito naman yung sa love life. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative, mga kapiksi. So, unahin natin itong deck na to. Tingnan natin yung spiritual message para sa inyo. So, we have the number 5 sa I Ching deck, mga kapiksi. So, ang ibig sabihin nito guys, waiting. Pero, meron kasing danger na maaring dumating sa inyo. Pagsubok, kapahamakan. Itong dark clouds na to, mga kapiksi, no? Yan yung nagre-represent ng danger or kapahamakan or mga negative circumstances na maaring mong ma-experience. Pero, hindi pa siya dumadating. Kumaga parang nandun ka pa lang sa waiting stage na pwede siyang dumating, mga kapiksi. Or, pwede rin naman na na-experience nyo na yung kapahamakan or yung mga problema, mga challenges. And nandun ka sa waiting period na para matapos na siya. Kumbaga hindi pa siya completely over, mga kapiksi. Pwedeng nalampasan nyo na yung pinaka-climax, no? Yung intensity, yung mataas na intensity ng problema, mataas ng level na problema, pero hindi pa siya tuluyang humupa. Parang bagyo, guys. Diba pagka may bagyo, malakas, no? May mata ng bagyo. Pag sinabing mata, yung sentro, yun yung malakas talaga. Pero pagka yung mga buntot na lang, ganyan, medyo papahina na. So, yung iba sa inyo, parang may buntot pa ng bagyo, mga kapiksi, and you're still waiting kung kailan mo to ma-overcome, pero hindi ka pa completely safe, no? Kumbaga, hindi pa completely na okay yung inyong sitwasyon. So, but this too shall pass, no? Sabi ko nga, palagi nyo lang sabihin yan, guys. Kasi wala namang problema na pang forever. Diba, lumilipas din yan. Sometimes, depende sa intensity, mahaba yung pagtitiis natin, yung mga pagtsatsaga na kailangan natin gawin, diba? Depende sa degree ng problema. Pero lilipas at lilipas din yan. Tatangayin din yan ng hangin, diba? Parang dark clouds or parang bagyo, even yung bagyo, tinatangay din yan ng hangin, diba? So, hayaan na natin yan, lilipas din yan, and just tell yourself, this too shall pass, and habang nandun ka sa waiting period na makarecover ka, planuhin mo, no? Kumbaga, make plans sa isip mo na anong gagawin mo kapag natapos yung mga problema na yon, or kung paano ka babangon, kung paano ka makarecover, kung paano ka maka-move on. So, make plans for yourself, mga kapiksi. Kasi, dun ka rin naman papunta. Dun ka rin papunta sa stage na tapos na yung problema. Okay? Pero right now, habang nasa waiting period ka, tiis-tiis muna. Sabi nga, habang maiksi ang kumot, magtiis muna ang mamaluktot, kapiksi. Okay? Right. So, comment down below, Sagittarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, yung next message naman is para sa life messages nyo, guys. Shuffle ko to. Habang sinushuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman.
Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, 20% discount tayo until June 30. Avail nyo na guys, sobrang ganda ng course, sobrang laki ng discount guys. So, sobrang ganda ng mga message din sa'yo para sa live messages mo. We have 2 of summer and 4 of autumn. This is about healing mga kapiksi. Itong 4 of autumn, self-love, self-care, healing, retreat, health, no? And this one is about pairing, trust, loyalty. So, for some of you guys, especially sa mga galing dito sa mga may problema, after nyo malampasan yung mga problema, mga kapiksi, you have to focus on your healing, recovery, guys, okay? Kasi syempre kapag nagdanas tayo ng problema, may mga damage talaga yan sa buhay natin, no? Emotional damage, sometimes mental, sometimes even physical, even spiritual, no? So we have to focus on our healing, guys. Yung ating kalusugan, yung self-love natin, yung self-concept natin, kailangan nating ibalik, no, sa sarili natin. And hindi ka nag-iisa, no? With this 2 of summer, merong taong tutulong sa'yo para makarecover ka. Parang sinasabi din dito guys na tulungan mo din yung sarili mo, no? Kasi ikaw din yung best friend mo, no? Yan, gustong-gusto kaya ang sinasabi. Kung walang tutulong sa'yo, sino pa? 'Di ba? Kung hindi mo tutulungan sa'yo yung sarili mo, sino pa? So, ikaw ang best friend mo. Palagi mo yung iisipin. So, kung best friend mo yung sarili mo, dapat inaalagaan mo yung sarili mo, okay? Ikaw, kung may best friend ka, 'di ba? Nag-aalala ka sa best friend mo, inaalagaan mo yung best friend mo, kung ano yung tulong na pwede mong i-offer sa best friend mo para gumaan-gaan yung pakiramdam nila, 'di ba, gagawin mo? So, kung ginagawa mo sa ibang tao, bakit hindi mo gawin sa sarili mo, 'di ba? So, ikaw ang best friend mo, kapiksi, kaya dapat ikaw yung unang-unang tumutulong sa sarili mo para makatayo, para makarecover, para makabangon mula sa mga pagkakasadlak mo dahil sa mga problema nito. And yung iba sa inyo talaga, you are fortunate enough, no, to have somebody, talaga swerte kayo mga kapiksi, na meron talagang ibang tao na aalalay at tutulong sa inyo. Pwede mga parents nyo, pwedeng partner nyo or specific person, pwedeng best friend nyo, as in literal. And sometimes yung mga anak, no, sila din yung hinuhugutan natin ng lakas natin, nagiging inspirasyon natin, 'di ba, sa ating buhay. So nakakatulong din sila sa atin mga kapiksi. Alright? Okay. So yeah. I-mind nyo yan guys, mind pagbangon, mind healing, 'di ba? Kasi deserve nyo talaga yan, mga kapiksi, and itong person na to, i-mind nyo yan, may tutulong sa akin, okay? Right. So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And then, doon naman tayo sa last message para sa love life, guys. Habang sinashuffle ko, naka-flash sa screen nyo yung ating bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So, for some of you guys, if mayroong mga third party or kabit-kabit sa mga love life nyo, pwede kayong mag-avail nyan. 30% discount until June 30. Sobrang ganda. Avail nyo na guys. So, ito yung ating love life messages. So, this is healing, guys. Again, it's time for healing para sa inyo. Kasi kapag nag-heal kayo, kagaya din na to, guys. Kapag nag-heal kayo, lahat sa buhay nyo nag-heal din, no? When you focus your attention, your energy sa sarili nyo, lahat umaayos. Umaayos yung love life nyo, umaayos yung kaperahan nyo, umaayos yung kabuhayan nyo, umaayos yung health nyo, lahat umaayos. Everything is working in your favor. Parang lahat ng gusot na paplansya. Okay, so it's very important talaga guys na maganda, maayos yung self-concept nyo and you focus your energy on yourself, guys. Kasi with this energy, no, so nakikita natin dito yung self-love, self-care, self-worth, yung healing, nandyan din. You're starting to appreciate yourself, mga kapiksi, and nagkakaroon ng new beginning sa relationship, nagkakaroon ng transition.
ito guys, pwedeng ano to guys, pwedeng nare-repair yung inyong relationship din, no? Parang nawawala yung mga dating problema sa relasyon nyo. Pwedeng same specific person guys. Or pwede naman na nagbababay kayo sa old relationship nyo and wini-welcome nyo yung pagdating ng bagong specific person. So, pwedeng ganon guys. Pero regardless, even if it's new person or old person, new beginning ito para sa love life nyo. Especially kapag talaga na maganda yung inaayos nyo yung sarili nyo, maganda yung self-concept nyo mga kapisi. Napapansin nyo ba guys, kahit sa mga drama, sa mga pelikula, di ba? Kapag nagbe-break, kunwari magbe-break si babae at si lalaki, okay? Kunwari iniwan siya ng boyfriend niya or asawa niya, anong usual na ginagawa, di ba? Nagpapaganda, inaayos yung sarili, inaalagaan yung sarili, di ba? Tapos, yan naman yung mga usual na plot, di ba? Sa mga drama, sa mga ano. Tapos, kapag maganda na, okay na, doon nagbabalikan yung mga ex, doon nagbabalikan yung mga nang iwan sa kanila, 'di ba? Kasi na-attract ulit nila yon, nagiging magnetic ulit sila, no? They become a magnet of love for themselves because binigay na nila yung tamang love para sa sarili nila. So, that's how it should be sa totoong buhay din. Now, I'm not saying na magpaganda ka lang, okay? Kasama yon, part yon. Siyempre, pag inaalagaan mo yung sarili mo, lahat yan kasama. Health mo, yung habits mo, yung patterns mo, yung way of thinking mo, yung pattern of thoughts mo. Lahat yan kasama. Hindi lang yung physical na anyo na pagpapaganda, okay? Pero, if you give love and respect to yourself, mga kapiksi, everything talaga, as in lahat, susunod yan. Everything else will follow. Love, money, career, no? As in, mag-skyrocket yan. So, make sure that you always focus on yourself, guys. And eto, no? Talagang new beginnings para sa love life nyo. So, i-mind yan, guys. Sa comment section, my new beginnings sa love life. Again, it doesn't matter if same love life, same person, or old person. Pero magkakaroon talaga ng transition at pagbabago. Basta binago nyo din yung sarili nyo, mga kapiksi. Alright? Okay. So, comment down below, Sagittarius, if feeling nyo nakaresonate kayo dito. Ito yung, and saan kayo nakaresonate, no? Comment nyo na rin, dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life, mga kapiksi. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.